Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, inshallah, tiyatalakay pa rin natin yung Kitabul Jihad ng Fiqhul Muyassar. Pero bago yan, inshallah, yung mga hadith doon sa Riyadus Salihin tungkol sa fadail o kainaman ng jihad. So dito doon sa app, so hadith number 29, iniulat ni Abu Qatada radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadakara anna al-jihada fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Kasama daw minsan ng mga sahaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay tumayo at nagpahayag ng pakikibaka sa landas ni Allah at ang pananampalataya kay Allah. Ibig sabihin, pananampalataya sa pangkalahatan tungkol kay Allah at siyempre sa Islam na rin. Lahat ng ito ang pinakamainam na gawain. Ang dalawang ito ang pinakamainam na gawain, ang jihad at ang pananampalataya kay Allah. So sinabi ko kanina na ang tinutukoy dito sa pananampalataya kay Allah ay ang paniniwala sa Islam sa kabuuan. Kasi hindi mo naman pwedeng sasabihin na nananampalataya kay Allah pero lumalabag ka sa mga pangunahing katuruan ng Islam, lalong-lalo na. So kung ang tao ay natutupad niya ito, lalong-lalo na yung lagi nga nababanggit doon sa tinatalakay natin, doon sa akida at kahit doon sa alwala wal bara at sa muwalatul kuffar o mudaharatul musyrikin alal muslimin, yung imanul wajib, yun ang tinutukoy dito. Kung ang tao ay nasa jihad, nagjijihad, at ang tao ay nananampalataya, siya ay gumagawa ng pinakamainam na gawain, insyaallah. Siyempre kapag sinabing nakikibaka sa landas ni Allah, taglay din niya ang imanul wajib. Ang imanul wajib, taglay din niya. Kasi kung wala siya nung bagay na yon, walang saysay ang kanyang jihad. Walang saysay ang kanyang jihad. At habang nagsasalita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqama rajulun faqala ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillahi atukfaru anni khatayay. So meron nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sugo ni Allah, kung ako ay mamamatay, mapapatay sa landas ni Allah, mabubura ba ang aking mga kasalanan? Ibig sabihin, mapapatawad ba ang aking mga kasalanan? Tinatanong niya ito kung ito ba ay kabilang sa mga gantimpala sa jihad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, oo, in kutilta fi sabilillah, kapag ikaw ay namatay sa landas ni Allah, mapapatawad ang iyong mga kasalanan. Pero may kondisyon. At ito yung tinukoy dito sumunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, in kutilta fi sabilillahi wa anta sabirun, muhtasibun, mukbilun, gaira mudabbir. Kapag napatay ka sa landas ni Allah, inshallah mapapatawad ang iyong mga kasalanan kung ikaw ay nagtitiis, naghahangad ng gantimpala nito at tumaabante sa pagsulong laban sa kalaban nang hindi tumatakas dahil sa pagiging duwag sa labanan. So itong tinutukoy dito, gaira mudbir, na kumbaga tumatakas dahil sa pagiging duwag. Kasi kung mujahid tatakas sa labanan halimbawa, di ba, para sa tactical na dahilan, walang problema doon inshallah. Para sumali sa iba pang grupo o para kumbaga makatakas at bumalik at lumaban sa iba pang mga araw, pwede rin. At iba't iba pang mga pinahintulutan na kadahilanan, insyaallah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos ito, sinabi ni
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa kulta. So sabi niya dun sa tao, ano ba yung sinasabi mo? So ang gustong sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baga gusto niyang ulitin ng lalaki yung kanyang tanong. Yan nga, inulit nga ng lalaki yung kanyang tanong, Ara'aita in kutiltu fi sabilillahi atukfaru anni khatayay, kapag napatay ako sa landas ni Allah, mapapatawad ba ang aking mga kasalanan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Naam, oo, wa anta sabirun muhtasibun mukbilun gaira mudbir. Inulit lang din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sinabi. Mapatawad ang iyong mga kasalanan, oo, pero marapat kang maging matiisin, naghahangad ng gantimpala nito at umaabante patungo sa mga kalaban at hindi tumatakas dahil sa kaduwagan. Illa dain, fa inna Jibril alayhi salam qala li dhalik. Mapapatawad ang lahat ng iyong mga kasalanan, liban na lamang sa utang. Ibig sabihin, kapag namatay ka, hindi mapapatawad ang utang mo. Hindi naman kasalanan ng mangutang, hindi yun ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, kapag nangutang ka at hindi mo binayaran, mananatiling pananagutan yun. Namatay ka na meron kang utang, mananatili yun na pananagutan, at kahit ikaw ay namatay sa landas ni Allah, kahit ito ay marangal na kamatayan at marami itong mga benepisyo sa namatay sa landas ni Allah, hindi pa rin mapapatawad ng kanyang kasalanan. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, si Jibril alayhi salam mismo ang nagsabi nito sa akin, na hindi mapapatawad ang kasalanan o hindi mapapatawad ang utang ng sino mang namatay sa landas ni Allah. Sumunod na hadith. Ayong kanina, yung hadith na yon, iniulat yun, binagulat ito. Iniulat ito ni Imam Muslim. So ngayon, sumunod na hadith mula naman kay Jabir radhiyallahu anhu. Qala rajulun, ayna ana ya Rasulullah in kutiltu. Saan ako mapupunta o sugo ni Allah kung ako ay mapapatay? At ang tinutukoy niya rito, mapapatay sa landas ni Allah, sa jihad. Qala fil jannah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasok ka sa paraiso inshallah. Fa'alqa tamarat kunna fi yadihi thumma qatala hatta kutil. At nang narinig niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinapon niya yung dates na kinakain niya na nasa kanyang kamay at tumungo na siya sa labanan at doon ay napatay siya. So yung lesson dito, kumbaga, itong sahaba, kinuha niya yung pagkakataon talaga na makapasok sa paraiso sa pamagitan ng jihad, inshallah. Sa pamagitan ng jihad. Hindi lesson dito yung mag-aksaya ng pagkain o magtapon ng pagkain. Inunahan ko lang yung kambal. Masabihin nila, may dalil, pwede ka magtapon ng pagkain. Hindi. Kumbaga, iniwan niya yung pagkain para sa jihad. Yun ang ibig sabihin dito, alhamdulillah. So ito yung dalawang hadith muna, yung kunin natin, inshallah, tungkol sa mga fadail jihad. Kasi marami pa ito sa Riyadus Salihin, alhamdulillah. Ngayon tuloy natin, inshallah, yung pagtalakay, al-mas'alatu thaniya, taksimul ganima bainal ganimin. Ang paghahati-hati sa kulimbat ng digmaan, yung ganima, o sa ibang translation, yung mga nasamsam mula sa mga kalaban. At yun nga yung pinagkaiba ng ganima, kapag nagkaroon ng labanan, ganima ang tawag. Kapag walang labanan, ibig sabihin dumatay yung mga Muslim, tumakas yung mga kalaban, at naiwan yung gamit nila, katulad ng nangyari doon sa Gazwatut Tabuk, tumakas yung mga Romano, at doon sa Banu Mustalik, tumakas yung Banu Mustalik, hindi sila nakalaban ng mga Muslim, pero naiwan yung mga gamit nila. Ang tawag naman doon ay anfal o fay. Ang tawag doon ay anfal o fay. Yun ang distinction nilang dalawa. At magkaiba sila ng hukom o ruling. Al-ganimatu ismun lima yuqadu min amwalil kuffar kahran bikital.
So ito na. Ang ganima, ito ang tawag sa anumang yaman na nakuha, kumbaga, nasamsam, nasabat o nakulimbat mula sa kuffar, dulot ng pagwawagi sa kanila sa labanan. Dulot ng pagwawagi sa kanila sa labanan. Yung kahran dito, ang ibig sabihin nito, kahran, ibig sabihin, dulot ng pagwawagi ng mga Muslim sa kanila sa labanan. Pero si Sheikh Salman Fulgencio, yung kaharan dito, translate niya as sapilitan. O pwede rin namang maging kahulugan kasi tinalo sila sa labanan. Pero kaharan, maaring maunawaan din ito, kumbaga, nanalo yung mga Muslim sa kuffar. So anumang makukuha sa kanila, mga gamit na naiwan nila, yun ay ganima na may tuturing. At ang ganima, ala wajhin yakunu fihi i'la'u kalimatillah. At syempre ang ganima, kinukuha ito ng mga Muslim, kinokolekta para sa pagpapangibabaw sa salita ni Allah. Para sa pagpapangibabaw sa salita ni Allah. Ibig sabihin, ang Muslim nagjijihad para sa pagpapangibabaw sa landas ni Allah. Ibig sabihin, gagawin natin ito ng may ikhlas. Hindi para patunayan na matapang tayo o hindi para maghari-harian. Hindi para mang-alipin ng mga tao. Hindi para manggahasa ng kababaihan. Hindi para mangulimbat ng yaman. Ang layunin ng jihad ay ang pangibabawin ang salita ni Allah. Hindi ang anumang material o makamundo na pagnanasa ng tao. Kaya makikita mo agad-agad ang pinagkaiba ng tunay na mujahid at ng kriminal, ng tulisan na nagaangkin lamang ng jihad sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga layunin, sa kanilang mga ikinikilos kung paano silang nagsasagawa ng jihad. Kasi kitang-kita mo naman yung tulisan. Ang hangad niya ransom. Wala siyang pakialam sa pagpapangibabaw ng salita ni Allah. Kaya nga, sa kanilang pangingidnap for ransom, makikita mo, wala silang pakialam kung masisira ba ang karangalan ng Islam, kung masisira ba ang mga Muslim, o mapipintasan ba ang mga Muslim sa kanilang ginagawa. Wala silang pakialam doon. Basta mangingidnap sila ng turista, gagahasain nila yung kababaihan, yung mga pangkalahatan ng mga turista na yon, sisingilin nila ng ransom, pahihirapan nila yung mga yon, hindi nila tatratuhin ng maayos, at iba't iba pang mga kapintasan sa kanilang peking jihad. Nang layunin nila, kumbaga, krimen, pagiging tulisan, hindi para sa pagpapangibabaw sa salita ni Allah. So, ito ay para sa pagpapangibabaw sa salita ni Allah. Ano man ang makuha natin na ganima, kumbaga titipunin nga muna ito, isusuko sa imam o pinuno ng mga Muslim at pagdidesisyonan ang paghahati-hati nito. Hindi ito katulad ng nangyayari sa mga ibang labanan. Halimbawa, meron kang napatay, kukunin mo kagad yung gamit ng napatay mo. Kunin mo yung relo, kunin mo yung kung ano-ano, hindi. Iipunin yun. Pero maaaring mangyayari nga, ay nga sa naiulat na doon sa panahon nga ng mga sahaba, yung gamit nung napatay ay ibinibigay doon sa sahaba na nakapatay sa kanya. Maaaring mangyayari yun sa desisyon ng pinuno nila kung paano paghahatian ang jihad, kung paano paghahatian ang ganima. Na ito nga ay para sa pagpapangibabaw ng salita ni Allah. Na hindi ito para sa kumbaga material o makamundo na kagustuhan. At gayon din malalaman natin mula rito, alhamdulillah, una nilang binanggit talaga ang i'la'i kalimatillah, pagpapangibabaw sa salita ni Allah, kasi ito ang layunin talaga ng jihad. Hindi layunin ng jihad ang makapinsala lang sa hindi Muslim, makapinsala sa kuffar, hindi. Kasi kung ang pamiminsala sa kuffar, hindi ginawa alang-alang kay Allah, ganun din, krimen din yun. Krimen din yun. Kasi, kumbaga nakagawa ka ng isang bagay na tumataliwas, lumalabag sa karapatan ng tao. Paano nagiging krimen?
turista, hindi mo naman kalaban yun eh. Hindi naman yung sundalo ng kalaban. Wala naman kayo sa labanan. Tapos kikidnapin mo. Kailan yun ginawa ng mga sahaba? Kailan yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya nga palagi nating iniugnay ang pinag-aaralan natin ngayon sa sira. Kasi ang daming nagdudunong-dunungan ngayon. Ang daming nagmamarunong kung paanong i-interpret ang mga ayat, mga hadith na may kinalaman sa jihad. Ang lalakas ng loob nila magsalita, ang tataas ng confidence level nila. Audacious na sila masyado, mapangahas na nagsasalita sila tungkol sa mga bagay-bagay na wala naman silang nalalaman. Ngayon, simple lang naman yan eh. Paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Yung ghost account ng peking jihadi sa Facebook o ako na nagsasalita mula sa mga batayan? Simple lang, di ba? Tingnan yung mga batayan. At gayon din, ibalik natin sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailan nila ginawa yun? Na nagindap sila ng mga turista o ng mga hindi kalaban at iba pa. Walang ginawa sila na kahit na ano nakatulad nito. Alhamdulillah, napakalinaw ng Islam, napakalinaw ng jihad. Hindi namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lamang na nilinaw niya ang mga ahkam ng mga ito. Kaya walang dahilan para manghuhula ang tao kung paanong gagawin ang jihad. At walang dahilan para turuan ng tao si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano gagawin ang jihad. Gago lang yun. Ang mag-iimbento ng paraan ng jihad. Sasabihin niya ito ang jihad samantalang wala namang batayan. Titingnan natin palagi ang batayan. Kaya nga kapag meron kayong makakausap, halimbawa ganito, nagmamarunong, sasabihin niya, hindi, ganito ang kahulugan niyan. Banggitin niya, saan nangyari sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pumatay sila ng inosente? O, nangidnap sila ng inosente at naningil sila ng ransom. At iba't iba pang pabiminsala na ginagawa ngayon ng mga terorista. Ngayon yung mga terorista sa sobrang pagkaligaw nila, pati Muslim inaalipin nila. At ang jihad para sa kanila, pati Muslim, kumbaga jihad ang tawag nila sa pakikidigma nila laban sa mga Muslim na hindi sang-ayon sa kanila. Samantalang umpisa pa lang, malinaw, ang jihad ay laban sa kuffar. Kung meron bang labanan sa pagitan ng mga Muslim, ang tawag doon kitalo fitna. Kumbaga labanan, dulot ng fitna. Labanan, dulot ng fitna. So ngayon ganima, ito yung anumang masasamsam, makukulimbat, o masasabat, at iba pang mga terminolohiya, kumbaga makukuha mula sa mga kuffar matapos ang labanan. Matapos na sila ay matalo ng mga Muslim sa labanan. Kasi nagkaroon talaga ng labanan. Merong pagsasagupa ng puwersa, mga sundalo, ng mga Muslim at ng kuffar. Ang anumang makukuha doon, ganima. Watusamma aidan, at ang ganima minsan ay tinatawag din bilang al-anfal, jam'u nafal, o plural ng nafal. Liannaha ziyadatun fi amwalil muslimin. Tinatawag din itong anfal na mas malalim pa natin matatalakay inshallah. Dahil anfal ito o nafal, kumbaga voluntaryo o karagdagan. Dahil ito ay nagdaragdag sa yaman ng mga Muslim. Na ganyan nga rin, isa sa mga layunin ng ganima, may distribute ito sa mga Muslim, sa mga mujahidin, para may pantustos din sa jihad, inshallah. Kasi kung naipamahagi ang ganima, inshallah, edi, yung nakuha mong parte ng ganima, espada, edi magagamit mo yun sa landas ni Allah. Nakuha mong parte sa ganima, kabayo, o armor, edi magagamit yun sa landas ni Allah. Kung makukuha mo man gamit sa bahay, o di pwede mo inibenta, di may pera ka na uli para sa landas ni Allah. O syempre, pantustos din sa pamilya na naiwan mo dahil ikaw ay abala sa landas ni Allah. Yun ay mga pinahintulutan na paraan na kumbaga mahati ang mga ganima, insyaallah. Wal aslu fi mashru'iyatiha, at syempre ang dalil sa pagsasabatas nito, yung aya, Suratul Anfal, verse 69, sinabi ni Allah, "Fakulu mimma ganintum halalan tayyiba." Kaya kumain kayo mula sa mga nakulimbat ninyo o nasamsam ninyo
na pinahintulutan at mabuti. Kumain kayo, ibig sabihin, kumuha kayo mula sa pinahintulutan at mabuting mga ganima. Pinahintulutan, ibig sabihin, wala kang nilalabag din sa nakuha mong ganima. Ibig sabihin, nakuha mo ito, pagkatapos lamang ito matipon at pinaghati-hatian ng mga mujahidin. Hindi nauna ka na nagtago. Katulad nga doon sa naiulat, na mayroong mujahid noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shahid, namatay sa jihad. Pero pagdurusahan niya yung kanyang kinulimbat, yung kanyang ninakaw na piraso lang ng balabal, na hindi niya isanauli, hindi niya isinuko sa pinuno ng mga Muslim para paghati-hatian ng mga Muslim. So kumain daw mula sa anumang nakamit ninyo na mga ganima na pinahintulutan at mabuti. Wattaqullah, at katakutan ninyo si Allah. So ganima na nga lang, pinapaalala pa rin ni Allah na katakutan ng mga mujahidin si Allah. At yun nga may kita ninyo, yung mga pekeng mujahid, yung mga terorista, wala silang takot kay Allah. Kaya nga wala silang habas pumatay. Wala silang habas o preno magsalita tungkol sa jihad, na nilalabag na nila, kinokontradict na nila ang mga batayan kung paano ito tamang mauunawaan. Gumagawa sila ng sarili nilang standard. Kaya nga walang baraka ang kanilang jihad. Walang baraka yung mga Islamic State na tinatatag nila. Walang baraka yung kanilang mga nakokolekta na ganima, tawag nila doon sa ransom, ganima o ano paman. Walang kabutihan sa kanila at pagsisisihan pa nila doon sa araw ng paghuhukom. Inna Allah ghafurur rahim, tunay na si Allah ay mapagpatawad at maawain. So sinasabi nga, وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْغَنَائِمْ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Si Allah ay nagpahintulot sa umma na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunal umamus sabika. Dunal umamus sabika. Pinahintulutan ito ngayon sa atin sa umma na ito, pero hindi sa nauna. Ano ibig sabihin nito? Yung mga Hudyo noon, kapag nagjijihad sila, hindi sila nakikinabang sa kanilang ganima na natipon. Hindi. Hindi sila nakikinabang. Sinabi nga doon sa isang hadith, iniulat ito ni Imam Muslim, o uhillat li al-ganaim, pinahintulutan para sa akin ang mga ganima, walam tuhilla li ahadin qabli, at hindi ito pinahintulutan sa sino man na nauna sa akin. So naiulat sa ilang mga hadith o kahit sa mga Israeliyat, yung mga natipon ng angkan ng Israel nung panahon nila, halimbawa pagkatapos ng jihad, titiponin nila yon at merong apoy na darating mula sa langit at masusunog yung mga nakulimbat nila na yun, yung mga nasamsam nila na iyon. Ibig sabihin, hindi talaga nila yung pakikinabangan. Pero dito sa atin, sa umma na ito, alhamdulillah, pwedeng pakinabangan ng mga Muslim ang ganima na ito. Ano man ang ganima na ito? Sandata, armor, kabayo, pagkain, gamit sa bahay, lahat-lahat ay pwedeng pakinabangan ng umma na ito, alhamdulillah, bilang isa sa mga natatanging katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang umma, alhamdulillah. Ngayon nga, binanggit ko na ang ganima maaring nasa iba't ibang anyo. Pwede yung pagkain. Watashmalul ganaim, kumbaga nabibilang sa ganaim, sa ganima, amwalul mankula, ang anumang yaman na pwedeng nalilipat. Amwalul mankula. Ibig sabihin dito, anumang kumbaga physical na gamit na pwedeng mailipat. Ngayon yung mga building, halimbawa mga kastilyo o mga kumbaga mga bahay ng mga nasakop na mga nasyon, ng mga kufar, hindi yun ganima. Kumbaga, kasi hindi naman siya madadala ng mga mujahidin. May iwan siya doon. Pero maaaring mangyari na siyempre magkakaroon ng special na hatol dito ang pinuno ng mga Muslim. Kung ano ang gagawin sa mga gusali na ito. Kung ano ang gagawin sa mga gusali na ito. Katulad halimbawa sa nangyari doon sa naging mga jihad
ng naunang mga kumbaga estado ng mga Muslim. Halimbawa na lang yung Ottoman Empire. Yung Ottoman Empire, doon sa Greece, sa Athens, alam mo yung Parthenon? Hindi nyo alam yon. Yung Parthenon, di ba? Yung merong matataas na poste. Yun yung laging kumbaga, parang kumbaga, parang stereotype ng Greek architecture, yung Parthenon. Nung nasakop nila yung Athens, nakarating sila ng Athens ng Greece, ginawa nila yung masjid. Ginawa nila yung masjid. So, pwedeng pwedeng mapakinabangan, inshallah. At actually, yung Hagia Sophia, ngayon, sa Turkey naman yun, sa Constantinople, dati siyang simbahan. Pero nung nasakop ng mga Muslim, ang Constantinople, ginawa nila yung masjid. At nung natalo yung Ottoman Empire, naging museum, pero ngayon ibinalik na naman nila yon na maging masjid. So pwede magkakaroon ng hatol ang imam ng mga Muslim kung anong gagawin doon sa mga static na mga assets na yon, mga bahay, mga building, kalsada, at iba't iba pang mga infrastructure na nandoon sa lugar na nasakop nila. Pwede yung magamit. Pero hindi siya mapapabilang, mapapaloob dun sa ganima sa kahulugan nito. Nang ganima ay yaon lamang amwalul mankula, mga yaman na pwedeng madala o mabitbit o mai-transport. Ganun. Ganyan din kabilang sa ganima, yung asra. Yung mga alipin, yung mga bihag, kumbaga, yung mga bihag sa labanan, at lupain. Wal ard, yung mga lupain na pwedeng paghati-hatian nila, insyaallah. Pero nga, yung mga building na nandoon sa lupain na yon, so pwede yung din, kumbaga, ang tinutukoy lang dito, hindi siya automatically ganima. Hindi siya automatically ganima. Kasi hindi naman siya malilipat yung lupa o yung building. Pero dito, since binabanggit yung lupa, sa yung mga napapaloob doon ng mga gusali, na maaring hindi man kula. So pwede siyang magkakaroon ng hatol dito ang imam, insyaallah. Wadahaba jamhurul ulama ila anna al-ganima tuqsamu ala khamsati ashum. At yun nga ang ganima, na pagkaisahan ng mga scholar na ito ay merong 5 bahagi. Na ito ay hahati-hatiin sa 5 bahagi. So banggitin lang natin yung 5, tapos itutuloy na natin ito next week, inshallah, isa-isa. As-sahmul awwal, ang unang bahagi, sahmul imam, ang bahagi ng pinuno ng mga Muslim. Yung una, yung doon sa imam. At itong binanggit ko na pagkakahati, yung doon sa matatanggap ng imam, mahati pa ito para kay Allah at sa kanyang sugo, sa mga malalapit na kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga ulila at sa mga may hirap, at sa mga manlalakbay. So yung parte ng pinuno ng mga Muslim, actually, hindi yun para sa kanya lang. Ipapamahagi niya rin yun sa iba pa. At yung natitirang 4, yung natitira na 4, di ba, 5 yung hati. Kumbaga 20% mapupunta sa pinuno ng mga Muslim. Pero yun, may paglalaanan pa yun na iba. Hindi yun ibubulsa niya lang. Hindi yun magiging kanya per se, as is. Mahati pa yun. Pero yung natitirang 80%, yung natitirang 80%, ito na yung paghahati-hatian naman ng mga mujahidin, insyaallah. At narito pa yung iba't ibang mga paghahati-hatian dito na madidetalye pa natin sa susunod, insyaallah. At syempre, nandun din yung tinatawag na masraful fee. Yung paggagastosan naman sa mga, kumbaga, sa anfal, yung ganima na nakamit ng mga mujahidin ng walang labanan. Alhamdulillah. So dito natin tatapusin ito, inshallah. Tutuloy natin ito doon na sa kung saan ba o paano paghahati-hatian ng mga Muslim ang ganima, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.